Kaya nakaka-proud. Ang Pilipino, kahit saan nyo yan dalhin, kahit saan larangan nyo yan dalhin, for sure, meron at merong magtatagumpay tayo. Hindi lang tayo sa boxing magaling, guys. Hindi lang tayo sa beauty contest magaling. Marami pa. Meron nga lang istorya na hindi natin naririnig. Untold story? Yes, untold story. Kahit saan ka magpunta, kahit anong larangan, for example, sa may customer service, ganyan, caregiving, laging sinasabi na Filipino ang may pinakamagandang service. Kasi alam nyo, meron tayong malasakit. Tayo kasi lagi nating sinasamahan ng puso. So, ganun siya. Pusong Pinoy. Yes. Hello, Melgoers all over the world. We're still here in Kathmandu, Nepal. At nakikita nyo naman, meron dito Filipino bake shop. Alam nyo naman tayong mga Pilipino, di ba? Proud Pinoy. Parang lagi natin suot-suot yung sash ng Philippines. Pero, syempre, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe at i-like at i-follow nyo na po kami sa aming mga social media accounts. Ano pang gagawin? Tara na, kain na tayo. Go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Good morning, everyone! Another day here in Kathmandu. Maaraw, pero maginaw. So, ito na naman, another pakikipagtawaran na naman sa may taxi. So, tingnan natin kung magkano. Kasi meron kaming planong puntahan. Doon sa may app, it's 258 something. So, tignan natin kung matatawaran natin ng 200. Ayan. Diba ang hilig natin makipagtawaran? So, wala guys, hindi nag-work. Nagtawanan sila. Kung gusto daw namin motor, 100. Eh guys, gusto ko nga rin sanang itry. Pero nakikita ko kasi kung paano sila magpatakbo ng motor. So, wag na lang. So, dito lang tayo. Hanap tayo dito. For sure meron yan. Para makapunta tayo sa isang Filipino bake shop. Kasi, while going here from the airport, nadaanan namin siya. Tapos, naisip namin, di ba kasi sa ibang bansa, kapag gusto mo makakita ng mga Filipino, punta ka lang ng Jollibee, something like that, may mga tambay mga Filipino. Dito, 4 na araw na kami, wala pa kaming nakikita kahit isang Filipino. So why not, pumunta tayo dun sa may Filipino bake shop na yon, and then, let's see kung may mga Filipino tayong makikita. And then, tingnan natin yung bake shop na yon, yung kanilang mga tinapay, kung bakit siya tinawag na Filipino bake shop, lasang Filipino ba siya? Or Filipino style pero Nepalese na yung lasa niya. So titignan natin. And also, di ba nakaka-proud? Bit nila yung pangalan natin or yung lahi natin dito through their bake shop. So ang hindi lang namin alam, may-ari ba nun Filipino or manager ba nun Filipino or yung mga nagtatrabaho ba doon mga Filipino. So ang dami naming questions. Kasi syempre, sanay kami na pumupunta ng ibang bansa na may mga Pilipino kami nakikita at alam namin na meron Filipino community. So, ito yung first time na wala, kaya medyo naiintriga kami ng kaunti. So, yun na, yung mga pagkachismosa kami. So, let's see, hanap lang tayo ng masasakyan natin gomde. Saka-taxi na tayo. So, nakatatlo na kaming tanong, wali pumapayag. So, pumayag na kami sa 300, 300, okay na yun. Kasi magkano lang naman yun sa atin, as may 120, 130 pesos lang naman yun. Daming tao. Nakakatawa yung mga uniform sila dito. Baka nga kasi siguro malamig. Pero ang formal, parang sila nagtatrabaho. Ganun yung mga uniforms. Mga nakatuksido na sila. Yeah. So anyways, we're so excited pumunta doon sa may bake shop. Kasi di ba syempre, parang ito yata, sa lahat ng travel namin, ito yung first time na kakain kami or natitikim ng mga Filipino stores na nandito sa ibang bansa, parang gano'n. Ito yung first time. Ang dami namin first time dito sa may Nepal, dito sa may Kathmandu. So we're so excited. So titikman namin, kasi nga guys, talaga, 4 days, wala pa ako masyadong matinong kain. So baka naman, kaano natin sila, kalasa talaga natin. So kahit pa paano pa parang comfort food natin, baka may pandesal, meron pa silang ensimada. We are finally here. Nandito na tayo sa may Filipino bake shop! Bake shop! Or bakery, whatsoever. So let's see kung pwede natin siyang i-vlog. Pwede naman siguro. Ang dami ko naman nakikita nagbablog dito. And then, papakita natin yung mga presyo. Kung baka mas mura o mas mahal ba sila. So let's see. So ito, pakita kagad. Hello! So let's see, ito yung mga ano nila, ito yung mga menu nila. Ano pang menu tuloy? Akala mo restaurant. Ito yung mga tinapay nila. Oo. So meron ditong sausage roll. And then,
Meron chicken ham croissant, may chicken, hindi ko na mabasa, may cinnamon roll. So, syempre, ang hinahanap natin yung authentic Filipino. Ay, guys, may buns. Oh, may buns sila dito. Ball. May buns, may bowling sa atin. And then, right here, actually, wala masyadong pang Filipino. Naghahanap ako ng mga pang Filipino eh. Wala akong makitang pang Filipino, sa totoo lang. At tapos, wala rin akong Filipinong nakikita na wala rin ako nakikita na Filipino na nagtatrabaho dito. Wala talaga. So, it tastes like Filipino? Okay, so it tastes like Filipino daw. So, let's see. Si Enzo nakikipag-English si Enzo. So, we're craving for Filipino food. Si Enzo nakikipag-English yan. Ang hinahanap ko, guys, ensimada. Kasi very Filipino ensimada. But the problem is, walang ensimada. Hi, what's your name? I'm sorry? Suiza. No, Srizana. 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 Oh. Diba? Ayan, bait niya. So, inano niya tayo. Tawag nito, ini-entertain niya tayo. So, kasi na-explain niya talaga. So, wala kasi kaming mahanap na Filipino talaga. So, wala talaga siya. So, ang hinahanap kasi talaga namin sana, yung mga Filipino na na tinapay. So, for example, yung pandesal. Actually, ito naman, malapit-lapit naman to sa atin. Very bowling. Tingnan niya. Ano tawag dito sa banana, ngayon? Loaf? Banana loaf. Is he Filipino? Filipino? No. Yeah? No. Oh, he looks like Filipino. Looks like Filipino. Oh, okay. Guys, naka-order na tayo. Pero, ang totoo, wala kasi kami makita na yun na pang Filipino nga talaga. So, tikman na lang natin kasi baka naman malapit-lapit sa may lasa natin. Kasi for example, may in-order kaming brownies. Kasi di ba sa atin, matamis yung brownies. Eh dito nga, ang kaibahan nga kasi dito sa may Nepal, matabang sila. Tapos, at pag may in-order kami sausage something, parang tinapay namin pala mag-sausage. Tapos ano pa isa? Yung croissant. Croissant ba yun? Oo, croissant. So, tignan natin, titikman lang namin. So, syempre, dahil nga marites kami, actually sa Enzo, kasi ayokong dumugoy ilong ko, nakikipag-English yan sa Enzo. So, meron daw, actually, nangyari pala, may-ari pala nito, Nepalese. And then, nakapag-asawa siya ng Filipina. Tapos, ngayon, dati daw may mga nagtatrabaho daw ditong Filipino. Pero ngayon daw parang Visa matter. Visa matter. So wala na daw ngayon. Umuwi muna yung iba. Umuwi muna yung iba. Kasi meron pa rin pa Pilipino dito nag-stay. Meron Pilipino sa loob pero hindi pa pwedeng magtrabaho dito sa bake shop nila. So yun. So ganun siya. So let's see. So tignan lang natin kasi 'di ba, syempre naman nakaka-proud naman na parang yung Filipino talaga, dala-dala nila yung pangalan natin. So, let's see kung same ba ng taste natin or whatsoever. At saka di ba si ate kanina, palit niya sasabi na, I'm sure you must be happy because we're bringing the Filipinos name. Yes, parang ganun yung sinabi niya na we must be proud, parang something like that. Tapos ina-assure niya tayo na Filipino. Talagang Filipino yung lasa nito. Oo, malapit talaga sa Filipino. Kasi na yung pagkain Ito order yung pagkain natin. Ito yung brownies. And then, sausage croissant. Sausage. And then, cinnamon. Cinnamon. This one is cinnamon. Thank you. So, ito na yung cinnamon. Sausage roll pala to. Oo. So, ito yung cinnamon. So, yung cinnamon niya nasa 100. Magkano ba yung cinnamon? 180. So, parang mga nasa 80 pesos siguro sa atin. So, ito siya. So, mura pa rin as compared sa may Starbucks. Tapos, ito yung brownies. Ayan yung brownies. So, mukha naman siyang masarap. So, titikman pa rin natin, syempre. And then, ito naman yung sausage roll. Sausage roll. Ayan, pakita mo yung sausage. Pakita natin yung sausage. Nakikita niyo dyan kutsara. Ay, tinidor. Ayan. Diba? At nakakaloka doon. May ketchup talaga. May ketchup, oo. And then, order kami ng coffee kasi may dala kami, guys.
When we travel, lagi nyo naririnig yung when we travel, lagi kami may, hindi naman lagi, kapag pakiramdam namin, yung pupuntahan namin, it's either hindi namin magugusan yung kape or baka walang kape kasi nga, minsan, super budget hotel. So, hindi naman namin alam kung may kape or wala. Pero ngayon ba, wala, ano? Walang coffee. Katulad ngayon, walang coffee na provided. So, meron kaming dalang coffee ko, gano'n. Pero ang maganda sa natin, daily nagpapalit ng water. Ayun, yung maganda na daily nagpapalit sila ng water. So, ngayon, titignan naman namin yung coffee dito. First time namin magko-coffee sa labas. Kasi ngayon may baon na kami. Diba? So, na tayong magtikiman na tayo. And here's our coffee, guys. Ay, yung coffee nila. Wow. Wait guys, ipapakita ko sa inyo yung coffee. Cute. How much for this one? 260? How much? 260. 260. Okay. Thank you. Pero ipapakita namin sa inyo kung bakit siya 260. 260, mga 130 sa atin. Yeah. Convert it in the Philippines. Okay, in the Philippines. Okay, so look guys. Tapos may kasama siyang cookies. Ito. So, ang ganda ng coffee namin, kung makikita nyo siya, meron siya talagang parang design na parang, alam niyo yung parang mamahaling coffee talaga. Hindi ko na-expect na ganito yung magiging lasa niya. So, alam niyo yung usual na coffee sa mga sa mga hotel, tapos yung may foamy, ganun yung itsura niya. Guys, nga pala ha, kasi nga, matabang sila magkape. So, inilagyan na namin kaagad ng asukal, di ba? So, titigman na kaagad natin, of course. Kasi kanina titigman namin majubang. Lagyan mo ng foam yung ano mo. Ayaw umakakita. Walang foam. Pero walang foam. Gusto ko sana yung nalalagyan ng foam. Kasi di ba ganun? Gusto ko ma-experience yun. Ito, sama. Sige. Meron na ba? No. Kasi gusto ko yung ganun. Kasi minsan lang ako nakakapagkampi ng ganito. Ayun lang. So okay na yung lasa niya. Pero for us Filipinos, pa rin siya? Matabang. Pero sayang, ang sarap ng pinakatapang niya. And then, sayang, ang gusto pa sana namin gawin, papunta pa lang dito. Kasi nga, syempre, nagkikrave na talaga kami. So, inisip namin, baka may pandesal, ganyan, may mall. Although may bowling. Kaya yung bowling, medyo majigas na. So, ako gusto kasi talaga namin, isaw-saw sana sa kape. Di ba ganun naman tayo? Ganun kasi talaga yung mga Pilipino. Pero alam nyo, madaya ako pag sa may Pilipinas. Kasi ayoko nung kape ko nagkakaroon ng, di ba pag sinawsawan nyo kasi nagkakaroon ng tawag doon? Budbud. Alam nyo, nakikisaw-saw ako kay Enzo. Tapos yung kape ko yung inumin ko. Tapos ang ending, pag yung kape ko na iniinom ko, habang pakonti, ang dami Nandun na ng lang budbud sa ilalim. So, anyways, tikman na natin. So, tikman na kaagad natin yung, tawag dito? Cinnamon roll. Tignan na natin, hati na tayo. Yan di ba? Parang ang sarap pa naman itong Ang kalat daw namin kumain. Hindi na kami nag-tinidor, guys. Bakit? Very Filipino nga dapat yan. Parang nagmumukbang tayo. Feel natin. Feel natin. At konti lang naman tao. Tsaka pag ganito, guys, hindi ako nahihiya kapag hindi nila ako naiintindihan. Wala akong pakills. Pero sa Pilipinas, siyang hiya akong mag-vlog. So, tignan muna natin. Huwag mo munang isaw-saw. Actually, pang saw-saw siya, guys. Tignan na natin. One, two, three. Majubang. Kung sanay kayo sa may cinnamon roll or cinnamon croissant, sa may halimbawa sa Starbucks. Pero sayang na Hindi, matabang. Sobrang tabang. Actually, hindi kahit hindi sa Starbucks, kasi yung sumikang bakery sa atin. And this one is 180. So, pumapatak siya na parang mga 180? Ay, 80 pesos? 80 plus? Mga 80 plus pesos. Hindi bang asam na siya ng 18 plus sa kape. Yung sausaw sa kape. Yung texture niya naman, ang maganda sana. Siguro nga kasi binabagay nila. Ayan sayang. So siguro, dumidigay siya bastos. Ay, sorry. So anyways, siguro, iniisip ko, gano'n naman talaga. Kasi, sino naman magiging target nila dito? Diba? Alam nga naman puro Filipino. Ilan lang nga Pilipino dito. So siguro, binabagay din talaga nila kung ano yung lasa or panlasa ng mga Nepalese. Katulad ngayon, puro mga Nepalese yung nandito. Diba? Kahit sa ibang bansa naman actually. For example, yung Jollibee. Pag pumunta kayo ng Jollibee sa ibang bansa, especially sa Vietnam, guys, ibang-iba yung lasa sa Vietnam. Promise. Hindi nyo siya magugustuhan kapag sanay kayo mag-Jollibee. Medyo matamis yung gitna. Ay, nasa gitna ata. Nasa gitna yung feelings. Oo nga, meron. Kuha natin. Kalat namin, may ugas na naman din. Medyo matamis na.
Medyo matamis lang. Diba? So guys, ito na, ang kalat namin, napasensya na. Ang totoo, inubos muna kasi namin, ito na lang natitira. Toming-toming kasi talaga kami, hindi talaga kami nag-breakfast. So ito naman yung, ang tawag nila dito, hotdog roll. Sausage? Ha? Sausage, di ba Sausage sabi pala. na dito? Oo, This is hotdog. Tapos, ang nakakaloka, meron talaga siyang ketchup. So, hotdog na hotdog talaga. Hotdog croissant. Ay, Itaas mo pa konti. Ayan. oo, ang Magic. makunat. Baka yung pinaka-sausage na Oh, hotdog. ayan. 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 Ayan pa siyang chicken hotdog. Chicken hotdog siya. Pero ang kalat namin, kasi parang, tingnan nyo guys, kung gano'n kami kakalat. Yung mga ganyan. Kaya sinasahod namin. Kasi ano yun, yung parang sa hopia na na balat. Ganun yung balat nila. Tikman natin siya nang wala mo ng Ketchup. Ketchup. Sige, babuksan nga itong Oo. ketchup. Parang first time ko yata na may ketchup. Ito. Ito hindi kayo malilito sa lasa kasi yung chicken sa atin, chicken hotdog. Yung chicken ang tawag ng sausage sa atin, ganito din naman yung lasa. So okay siya. Ito yung first time kong gagawin. Kung sa tinapay mismo, maglalagay ka ng Ketchup. Ito okay ito. 120. So kulang-kulang 60 6 pesos. pesos. Mga 55 pesos. Mahal yung hotdog niya. Makapal yung hotdog. Pero masarap yung hotdog. Sarap. So okay siya. In fairness. Ay, wala yung hotdog ko. Wala na. Nalaglag yung hotdog. Ibalik natin for the vlog. Ibalik natin kasi baka mamaya sabi, ang baboy naman mga kawain ko. Grabe talaga yung laglag namin guys. So, grabe. Hinuli ko talaga yung brownies guys. Kasi yung brownies, ito. Very promising. Patitikman natin. Kasi natikman ko. Nag-food trip nga pala kami dito. For sure by this time napanood nyo na yun. So, dalawa yung natikman kong tinapay nila, diba? Yung isa, matabang na matabang. Yung isa naman, matamis na matamis. So, walang nasa gitna. So, brownies na tayo. Sige na, mamaya na nga natin. Mamaya ito, sorry. Baka mo maghintay kayo ng 1 hour sa amin. Ito na yung brownies. Ang brownies, kaya kagat lang talaga to. Nagkukutsara tinador lang naman kami sa Starbucks. Yun lang yun. Nakadepende sa social, sa lugar. Ay, tingnan nyo guys, wala ng tao. Kami na lang. Nainis na sa amin. Ito na siya. Ito yung brownies. Tikman na natin. Kagat ko na. Kamusta? Machibang din. Pero okay na din naman. Baka naman yung ngipin ko din. Okay na din naman. At least hindi siya nakakasawa. Yun naman yung ano doon. Ito 200 to. So nasa may 95 pesos. So, okay na rin naman. Pero ano din naman, di ba? Parang ang gara naman sa, sa... ang gara naman sa brownies pag sobrang tamis kasi nakakaumoy naman pag sobrang tamis. Pero grabe, alam niyo kung ano yung maganda sa kanya? Ito, hindi ko kasi Texture. pasensya na kayo, hindi naman kasi kami teki. Anong teki? Ano? Parang hindi naman kayo maalam sa ganito. Tinapay. Ito, yung pinaka-toppings niya, malutong. Ito naman, yung tinapay. Tinapay na lang, bahala na kayo. So, ito naman, malambot. Okay naman, hindi siya kasing tamis sa atin, pero ako, masarap siya. Ito na isang paong. Dalawa yan. Di, akala ko, sito nanonood na lang ako sa'yo. Matululawin mo. So, anyway, masarap siya. Fairness. Masarap. Pag unang tingin mo kasi, syempre hindi nga tayo sanay. So, yun nga, matatabangan ka talaga. Pero ito masarap. Pero parang sa akin, okay yung tamis. Okay na yung tamis niya kasi ano. Pag sobrang tamis kasi ng brownies, grabe nakakaumay. Para sa akin yan, tamang-tama yung tamis lang. Pero sure ako na hindi Filipino yung lasa. Kapya. And all fairness. Ay, may free pa nga. Sabi ko ba sa inyo, may free kaming cookies. Yeah. So, sa lahat na natikman namin, pinakamasarap yung brownies. Yeah. So, nasa 90 pesos siya. Ang hindi ko kasi alam, dalawa kasing hiwa eh. Hindi ko alam kung isang hiwa yung 200 or baka kasi piniwa lang sa gitna. Kasi alam niyo ba, is tigi-tigi sila yung in-order namin. Ako parang ko hindi wala sa gitna. So, ang kalat namin, Diyos me, meron namin liligpitin pagkatapos natin mag-chikahan. So, yeah. So, i-advise ba namin kayo kapag nandito kayo, na pumunta kayo rito? Depende kung ano sa trip nyo. Kami kasi nag-crave lang talaga kami sa may Filipino na food, ganyan. Plus, kasi kami, na-intriga nga kasi kami. Kasi nga, wala pa naman nakakasalubong na Filipino dito. So, inisip namin na pag pumunta kaya tayo dun sa may lugar na yun,
meron kaya tayong Filipino na makakasalamuha. Kasi nga, for example, sa Thailand, tagal namin doon nagtrabaho. Kapag every time nakakain kami pupunta kami sa isang lugar ng mga Filipino, may makikita ng mga Filipino. For example, doon sa may Hong Kong, doon sa ibabaan tayo sa ibaba ng ano yung hotel doon? Yung anong hotel? Chongqing. Chongqing. So pagpunta mo doon, sure ka, may makakasalubong kang Filipino. Tsaka may mga nag-work na Pilipino. May nag-work na Filipino. So yun nga, pag nasa ibang bansa ka pa, pag pumunta ka ng Jollibee, for sure, meron kang Filipino makakasabay kumain. Yun ay nagiging meeting place nila. So ngayon, wala kasi kami ritong nakita Filipino. So yun lang, na-curious lang ako, number 1. Na-curious din ako sa lasa. And then number 3, syempre proud. Proud ako na, di ba, may Filipino bake shop dito sa may Kathmandu. Actually, meron din pala sila sa may Pokhara, sabi na yan sa nabasa niya. So, nakaka-proud yung ganun. Kasi imagine niyo, di ba? And for sure, the fact na Filipino yung ginamit na brand name, ibig sabihin, tiwala yung asawang Nepalese doon sa may Filipina. Sa kasawa niya. So, parang ano na rin natin, yung representation natin yun. Ibig sabihin, tiwala siya sa may Filipino brand. Diba? So, yun eh. Alam yun, totoo. Kaya nakaka-proud. Ang Pilipino, kahit saan nyo yan dalhin, kahit saan larangan nyo yan dalhin, for sure, meron at merong magtatagumpay tayo. Hindi lang tayo sa boxing magaling, guys. Hindi lang tayo sa beauty contest magaling. Marami pa. Meron nga lang istorya na hindi natin naririnig. Untold story? Yes, untold story. So, sana nga yung gusto namin. Siyempre, nakakaya naman. Sino ba kami? Hindi naman kami malaking vlogger. Gusto kasi sana namin, siyempre, parang kontakin yung may-ari, ganyan. Tapos, medyo interview, char. Sino ba naman kami? Diyos ko. Siguro kapag lumaki pa yung ano namin. Kasi gusto namin showcase yung galing ng mga Filipino. So, ganun. At tapos, hindi lang siya basta-basta yung sa may skills. I mean, hindi lang siya sa may palakasan. Pati sa skills, ang dami natin. Kahit saan ka magpunta, kahit anong larangan, for example, sa may customer service, ganyan, caregiving, laging sinasabi na Filipino ang may pinakamagandang service. Kasi alam nyo, meron tayong malasakit. Yun kasi yung iba, wala. As in, ang tingin mo sa trabaho, yung ibang lahi, hindi ko nilalahat pero ibang lahi, as in work lang talaga. Tayo kasi lagi nating sinasamahan ng puso. So, ganun siya. Pusong Pinoy. Yes. So, yun sana yung gusto namin ditong gawin. Pero yun, hindi ganun yung nangyari. Pero okay na din. At least, di ba, napadaan kami dito. So kayo, kung gusto yung dumaan dito, go for it. Pero kung marami kayong gagawin, kahit wala naman na, kahit hindi na, lalo na kung kagagaling nyo rin lang naman sa Pilipinas, kasi wala, hindi mo siya mararamdamang Filipino bakery pagpasok mo. Walang something walang something na Filipino kung may flag nga yata natin, wala tayo rito ng flag. Wala talaga. So parang pangalan lang talaga natin. Sana dinisplay pa rin nila yung pandesal. Pandesal sana. Kasi kaya nga lang kasi, wala kasi silang market siguro ng pandesal. Siguro tinry nila ng mga unang beses. Kasi may napanood kaming isang vlog, pero that was 5 years ago yata, or 2 years ago. So, ganun siya. Guys, patapos na kami. Pero ang nalaw ka, grabe talaga. Sobrang kalat ko para. Tignan nyo guys. Diyos ko. Kahit hindi lang din naman ikaw. Nagkalat pa kami dito. Pero pagwalis pa kami dito. Ganyan pala mga Pilipino. Oo. Ang dugit kumain. Gulo-gulo pa lang kumain itong mga Filipino. So, ayun lang. So, anyways, pagkatapos dito, may nakita kaming park na very interesting din for us, ha. Maliit na park lang siya, pero nung papunta nga kasi kami na airport, nakita namin may mga nakatambay na foreigners, nakahiga lang sila, nakatutok sa araw. So, yun ipapakita natin. Plus, yun pala yun dito, kapag pumunta kayo dito ng Tagdamig, makikita nyo sila, yung lahi nila. Lagi silang nasa araw. So, Kaparaw sila. So, nagkaroon ako ng conclusion. Alam mo, minsan pag ako, sabi kasi na Enzo, bakit ganun, malamig naman sa kanila, ang itim nila. Sabi ko, parang tayo, kasi hanap din tayo ng hanap ng araw. Alam niyo ba ngayon, sa Pilipinas, iwas kami ng iwas ng araw. Ngayon, lakad kami ng lakad sa araw. Kung nasa yung araw, doon kami naglalakad. Kasi siguro nga, sa lamig. So, ayan, so tapusin lang namin to para ma-enjoy naman namin. For the vlog naman kami for today's video. And lumamig na yung kape ko. Pwede kayo pa microwave. Oo, lumamig yung kape ko guys, promise. Wala pa, konti pa lang nababawas ko. Kasi nga, ayun yung sabi namin sa'yo, hirap mag-vlog ng food. Kasi bago ko siya ma-enjoy, kailangan mo muna siya i-vlog. So pagkatapos nito, dadalhin namin kayo dun sa park para lang maipakita namin sa inyo. Guys, ito na, papunta na tayo dun sa may park. Pero ang isa pa sa may struggle dito talaga, pagtawid. Kaya dapat mabilis ka talaga. Kasi ang bibilis din ng sasakyan magpatakbo dito. And yun nga, kahit nasa may pedestrian lane ko, may pedestrian lane doon, wala din. So ito na yung sinasabi namin sa inyo. Itong park na to, nung nadaanan namin, natuwa kasi kami.
Kasi, ang dami nagsisunbathing. Oo. Kasi nga malamig talaga, guys. So, ito yung mga ganap dito. Gusto na namin sa inyo ipakita, syempre. Alam niyo naman kami, lahat ng pakiramdam namin, interest nyo, ipapakita namin. Nakakatuwa kasi, ayan. So, ito yung park nila dito. Pakita namin sa inyo. Lahat sila dito nasa may gitna, nagpapaaraw. Look! Ang dami rin kalapate. Ang dami rin kalapati dito, oh. Ayan, oh. Ayan sila. O, diba? At umiikot daw ako 360 degrees. Nahilo daw kayo. So, ayan. Ito lang yung ganap nila. Nagpapaaraw sila dito kasi nga mainit ay malamig talaga. So, dito, kahit papaano, mainit kapag nasisikatan ng araw. At anong oras na ngayon? Siguro magto-12 na or 12 na. So, imagine, ayun, oh. Philippines! We're from the Philippines. Hi! Namaste! We're leaving tomorrow. Yeah. Okay. Bye-bye! So, ayan guys, tapos na tayo. Pinakita ko lang sa inyo yung park na. Kasi nga, di ba, hindi dito sa may beach yung nagsasunbathing, guys. Dito sa may park mismo. Sana po na-enjoy nyo yung vlog natin ngayon. Naku, may nag-aaway pa yata. Na-tsempo pa tayo may nag-aaway. At syempre, marami pa kayo yung aabangang video dito sa may Kathmandu. Hanggang sa muli! Bye everyone!